as senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kababayan. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's great earth. Parang dilaw ko. Wait. Masyadong dilaw, guys. Oo, sana ba? Ayan. Yun, better. Dilaw eh. Oo, ayan. Ito medyo ano na. Medyo totoong kulay na to, guys. Ay, wait. Hello everyone. Kamusta kayong lahat? Oo, kamusta po ang Lunes ninyong lahat? Oo. Madilaw pa rin ah. Ayos ah. Ba't ganun? Ano ba nangyayari din sa ilaw ko? Grabe. Ayan. Medyo natural na. Okay. Okay. Game ulit. Okay. So, good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel and pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared. Meron ding YouTube channel yan, mga kababayan. So, paki-subscribe na rin yun. What else? Ano pa ba? Ano pa ba mga dapat kong sabihin? Oo, nakalimutan ko na iba eh. Basta yun. Uy, by the way, gusto ko rin magpasalamat sa ano. Saan ba to? Kasi obviously, galing ako sa labas. Dapat kasi ang papagupit ako eh. Kaso hindi na ako nakapagpagupit kasi meron akong ibang inasikaso. Pero babatiin ko muna yung mga kaibigan natin sa Samsung ATC. Ayan. Nagpapa-shoutout sila eh. O yan, hindi shoutout natin yung mga taga Samsung ATC. Ayan. So yun. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung ATC, Alabang Town Center ho yun. Oo, yan. Doon ako madalas eh. Doon ako madalas sa Alabang Town Center, guys. Oo, lahat ng ang buhay ko doon umiikot sa Alabang Town Center. So, yun, shoutout sa kanila, tinulungan nila ako makakuha ng ng aking ng bagong gadget, bagong paglalaroan, guys. 'Di ba? Panahon ng crisis na kuhang mag-upgrade. Oy, nag-trade in ako ng 2 telepono para makuha tong upgrade na to, grabe. Oo, kaya pero salamat sa assist. Oo, punta kayo doon pag nasa south kayo, medyo southie kayo. Punta kayo doon at mahilig kayo sa mga Android device. Ayan, doon kayo sa Samsung ATC. Okay? So ayan. Okay. Ano pa ba? Happy birthday daw kay Montreal Canfield. Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. So yun. Shoutout na tayo, guys. Shoutout na tayo. Wait. Update naman doon sa isa kong laptop sa MacBook ko. Ayun, sira pa rin siya. Bukas papagawa ko na siya. Dadayo na ako sa ibang lugar para ipagawa siya. Oo, hindi ko maano eh. Ayaw nilang gawin eh. Ang mahal naman sa ayokong gastusin yung masyadong mahal yun nasa tao dito. Sa service center. Kaya ayoko dun. Daling ko na lang kaya sa States, no? Anyway, mas napamahal pa yung gastos ko. Ay, nako. Shoutout muna sa mga moderators natin. Shoutout kay Ate Trexie, Ate Susan, kay James, Manat Mai, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoys, Unnamed Legion, Kina, Rick, Ate Misha, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, at Shiro Kansaki. Shoutout sa mga moderators natin. Silang bahala sa inyo kapag kayo ay pasaway. Oo. At shoutout din kay Duterte Years in Prison, Remy Pimentel, Teacher Celine, 07 Lynette,
Tuesha Sacred Field, Annalyn Castaño, Zenaida Villanueva, Zaira PH Redefine, Yoli Layugan, Tina Rezay, Janet Carino, Annabeth, The Greater One. Moderator pala si The Greater One, ba't wala sa listahan? Ba't wala sa listahan? Oo, pakisama sa listahan si The Greater One. Ayan, moderator siya. Oh. Meron siyang shield na ngayon, hindi na siya yung gear, no? Shield na siya ngayon. Okay, kay Richard, kay Joe Aguliana, Telma Petroska, Nad Antonio, Elena Garcia, Eileen Arellano, Eloids, Annalyn X, Ruby M. Revibes, Everleta Rowen, ano to? Gureya. Sorry po kung di ko ma-pronounce maayos ha. Splash Brothers, Joe P. Queen, Jasmine M. Official, at Josephine Muana. Ayan, salamat po sa inyong panonood sa ating ngayong gabi. Okay. At hanggang dyan lang muna yung shoutout natin guys ha. Topic na tayo. Kasi dalawa yung topic natin sa umpisa. Dalawa ulit. Marami nagtatanong, bakit isang link lang pero dalawang topic? May mga nagme-message sa akin, Coach, bakit isang link lang pero dalawang topic? Kasi, una, late ako nagla-livestream. So, pag pinaghiwa-hiwalay ko siya, 4 na magkakahiwalay na livestream, baka abutin tayo ng 2:00 na madaling araw. Oo. Although, syempre, at least kapag dalawang livestream sa isang link na ang nasa isip ko, nagiging conscious ako na kailangan ko siyang i-condense sa isang oras. So, 30 minutes. Most probably. More or less. So, yun yung rational ko dun. It's for me. Para sa akin yun, para na monitor ko yung oras. Tapos pinaghihiwalay ko na lang. Yung iba, ina-upload ko the following day. Tapos yung iba, iniiwan ko sa live stream. Ganun lang talaga. Mga kanya-kanyang diskarte lang yun, guys. Oo. Anyway, pag-usapan na natin to. Unahin natin to kay former Senator Trillanes. Nakakatawa tong pag-file ng kaso ni former Senator Trillanes. Promise. Sabi niya, parang gusto niyang karirin ang pag-file ng kaso. Oo. Parang gusto niyang karirin ang pag-file ng kaso laban sa 18 fake Marines. Kasi may sinabi siya. Sabi niya, hanggat nagpapa-interview sila, magpapahil ako ng kaso. Hanggat nagpapa-interview daw, guys. Natawa ako kanina, narinig ko. Oo, puntahan natin yung balita. Ito yung balita sabi . Ayan Trillanes files cyber libel raps versus 18 ex-Marines. Di ba? Pero kung isipin mo, nag-file naman naka-file na siya noong nakaraan na. Ba't inulit? Okay. Kasi, bagong count. Bagong count ng cyber libel. So, ibig sabihin, ang gustong gawin ni former Senator Trillanes, for every time na ilalibel siya nitong 18 ex-Marines or nitong 18 fake Marines, magka-file siya ng kaso para parami yung count. Diba? Para parami yung count. So, bumibigat nga naman yung kaso para nagiging repeat offense. Oo. So, ito sabi. Former Senator Antonio Trillanes IV on Monday filed cyber libel charges at the DOJ. So, ibig sabihin, dediretso to sa NBI malamang. Kasi DOJ against the 18 alleged ex-Marines who claim to have delivered suitcases filled with cash to the lawmaker intended for the ICC. Sa mga babayan, hindi ko ito ang first time na nag-file ng kaso. Na-mention nga natin kanina yan. Hindi ito yung unang beses na nag-file ng kaso si former Senator Trillanes. I think this is the second. Pangalawa na to. At yung una was after yung Jessica Soho yata na interview, yung nagkabali-baligtad na yung kwento. Oo, yung nagkabali-baligtad yung kwento ng tawag dito, ng Tube ba yun? Si Tube o Tuba ba yun?
Parang gano'n. So, yun yung unang pagkakataon na nag-file si former Senator Trillanes. Eto, pangalawa na to. Round 2. Round 2 fight. Ganun. Panoorin natin yung balita. Ito yung sabi sa balita. Ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun po. Bawat interview daw na gagawin ng 18X fake Marines, magko-file siya ng cyber libel na ako. Oo. Pwede ba yun? Well, choice niya yan. Oo. Siya naman yan eh. Pero kasi, mga kababayan, ganito kasi yan. So, halimbawa, di ba, nung nakaraan, nung nag-file siya ng kaso, nung after nung kay Jessica Soho na interview, nag-file siya ng kaso. Siyempre, yung nangyari nung panahon na in-interview ni Bayadbay, yung 18 fake soldiers o fake Marines, hindi kasama yon, hindi counted yon, kumbaga. Hindi counted. Kaso, inuulit-ulit kasi yung kwento. So, siguro, ang gustong gawin ni former Senator Trillanes, for every occurrence, dahil ibang date, dahil a different count of it's a different count of cyber libel, itadagdag niya. Oo. Itadagdag niya, mga kababayan. Oh, well, hindi na lang ba, pwede rin naman, pwede yun, pero masyado matrabaho. Pwede naman niya i-update yung nakaraan niyang complaint. Magdagdag na lang siya ng updated na affidavit. Pero kung ganito yung gusto niya, walang problema. Siya naman ang babayad ng abogado niya eh. Oo, so, yun. Pero, baka kasi gusto lang niyang dagdagan yung iba-iba. Sa bagay, kada interview kasi, iba-iba rin yung nagsasalita. Oo, kada interview, may sasabihin si ganito, may sasabihin si ganyan. Tapos, sa next interview, iba naman yung magsasabi, iba naman yung magsasalita. So, yun, ganun ginagawa niya. Pero, kung saan siya masaya. Yun lang, kung saan happy si Sentry. Doon na lang, oo, kasi gusto niyang paglaban ng kanyang dangal at pangalan. It's his right. Di ba? Karapatan naman niya yun. So, tuloy lang niya. Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito one single count. Sir, camera please. Doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Oy! Naalokan ng pera para lumabas. Oy! So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyo? Eto na. Mag-a-unravel na, mga kababayan. Oo. Mag-a-unravel na ang tunay na kwento sa likod ng 18 pekeng Marino. Malapit na, guys. Oo. Kasi, well, actually, mamaya, ita-topic naman natin yung interview ng NBI. That is also an interesting, discussion. Kasi, may sinabi ang NBI na patungkol din sa 18 Marines. Pero, mamaya natin pag-usapan yung dito muna tayo kay Sentry. Mukhang yung intel ni Sentry, nagbubunga na. Nagbubunga na, guys. Oo. Malapit na. Malapit na tayo makaisa.
Konti na lang. Di ba? So, sinasabi ni former Senator Trillanes, meron daw, hindi lang daw 18, meron parang iba na nilapitan. May iba parang nilapitan at willing bayaran para maging peking testigo. Bakit naman peking testigo? Kutsa, di ka pa nga alam, kung di mo pa nga alam kung okay na yung mga yun yung mga nauna Alam nyo mga kababayan, obvious ba sa kwento nila, hindi peke? Peking-peke kasi yung kwento nila, masyadong. Ang dami-dami na nagdi-debunk, ang naniniwala na lang sa kwento nila, mga DDS na lang. Kaya kapag naniwala ka sa kwento nila, kasi bobo ka ng DDS, ganun. Wala na, ano na sila nawawala na sila ng credibility. And actually, mamaya na nga, tuloy natin. Naalukan din na mga kasama nila. At least 5 yung no mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang ano dito. Sir, nasa active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retiryado lang? Meron nasa active, merong mga retired din. Sir, tatayo po sila against this people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Kaya nabubuo na yung picture dito. Lapit At na. tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan. Uy! Sir, sino po ba, sir? Oy, yan yung topic natin mamaya Sino yung mastermind, guys? Yan yung topic natin mamaya, si mastermind. Oo. Grabe to. So, dapat pala, hindi pala dapat 18. So, dapat pala 23. Tama? Pero 18 lang yung pumayag. Oo. 23 silang inalokan. Pero, 18 lang yung pumayag. Grabe, no? Ma-effort masyado yung ginatrabaho ng mga DDS para sirain si PBBM. Magastos. Oo. Parang unli yung pera nila. Diba? Parang unli yung pera nila, guys. Imagine na, sabihin natin, syempre, papangakuan mo tong 18 na to. Dito muna tayo sa 18. Papangakuan mo tong mga to. Sabihin natin, sige, every month, bibigyan namin kayo ng 50,000. 50,000 kada buwan. Magkano na agad yun? Diba? Almost ano agad yun? Magkano? Almost 500,000? Diba? Or lampas 500,000? Tama. Almost 500,000, no? Almost 500,000. Almost 500 million pala. 500,000? Ba't million? Oo. Doon pa lang. Ang hirap nun. Ang gastos, guys. Tapos, syempre, ibabahay mo pa. Isa-safe house mo pa yan. Papakainin mo pa 3 beses ang araw. Diba? Ang daming pambayad. Ang daming nakukurakot. Oo. Diyos ko. Kano kaya ginagastos? Papamasahihan mo pa. Tapos babayaran mo pa yung pamilya nila. Parang unli yung pera, no? Saan kaya na hinuhugod yun? Sa OBP? Baka sa OBP nila hinuhugod, guys. Kaya pala dahil pera niyan. Tuloy natin. Tara, ayun. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi They are legit na. Oo.
testify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, affidavit? No, sir, but they appear in the NBI, sir. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Mukhang nakita na ni Sentry May mga Mukhang nakita na ni Sentry yung pinirmahan Oo. By the way, mga kababayan, di ba 18 sila? 6 lang yung pumirma. 6 lang yung pumirma. Tapos yung 12, gustong bawiin actually, hindi pinirmahan pero gustong bawiin ni Baligod. Lahat yung 18. Tapos, meron pa nga raw isang occasion na gusto pang punitin. Hindi ko alam kung si Baligod o yung ini-interview. Gusto pang punitin yung sinulat. Oo. Inawat lang daw nung taga-NBI, nung agent. Oo. Grabe, no? Ang nakakatawa doon, guys, isa lang yung counsel ng 18. Masiba itong si si Baligod. Kasi iniisip ko, ano ba yun? Yung, syempre, kailangan niya ng acceptance fee, no? So, yung acceptance fee niya times 18. Wow. Grabe naman. Paldong-paldo tong si attorney Baligod, Paldong-paldo. Ang tanong, yung mga ba ang nagbayad? Yung 18 fake Marines ba ang nagbayad? Yan ang maganda tanong. Sino nagbabayad kay Baligod? Pro bono lang lahat yan? Hindi ako naniniwala ng pro bono yan. Oo. Ipakita niya yung yung papeles na pro bono yan. Kasi hindi ako naniniwala ng pro bono yan, guys. Di ba? Sino kaya nagbabayad? Yung pa pala nakalimutan ko i-factor kanina sa kwentuhan ng expenses. Yung abogado pa pala. Siyempre may appearance fee yan. Yung appearance fee niyan, ang usual na appearance fee, mga kababayan, it would range from 5,000 to 7,000 per appearance. Per appearance yun. Tapos usually ang acceptance fee, mga nasa 250 to 300,000 depending on the complication of the case. On how the complicated the case is. Tapos, kung naman, after, let's say, nasa korte kayo, after mo manalo, may accomplishment fee pa. Oo, so, hindi natatapos ang fee. So, ang tanong, sino nagbabayad? Diba? Hindi ako naniniwala ng pro bono lang yan, guys. Kasi wala namang ebidensyang pro bono. Oo, di naman nagpapakita ng papeles sila, di ba? So, sino kayang financer? umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yung po yun. Kung nga pagkakataon nila, kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako, di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako, edi doon ko nilabas yung aking ebidensya, edi ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Di ba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat wini-welcome nila. Ba't kasi hindi nila magsabi ng totoo? Di ba? Allergic ba kayo sa katotohanan, mga fake Marines? Allergic sa katotohanan, guys, O talaga nagagawa ng pera, no? Pag mahirap talaga ang ekonomiya, daming ganyan, Nakatanggap kayo na ito sa 18 Marines na gusto ng buhay. Yun po bang information na yun ay natanggap nila after nila mag-apply sa NBI? Yes. So yun po yun. Okay? May mga gusto nang bumitaw, guys! May mga gusto nang bumitaw sa pagiging 18 fake Marines. Patay tayo dyan. Oo, gusto ko nang bumitaw. Hindi na raw nila kaya, guys. Oo, hindi na raw nila kaya yung constant pressure. Oo.
Kala ko pag Marines medyo matibay ang ano, no, matibay ang paninindigan. Kaso mukhang may bibigay na, guys. Yan talaga pag peke pag peke mabilis bumigay. Marupok. Alay. Yeah. Sa plano po ninyong pagsasampa ng gusto ng cybercrime, paano yung susunod na makikita ng publiko bilang pananakit ko? Anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasama nila. Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na lang. Magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako sa'yo. Dala mo. Hindi pwedeng gano'n. Ganun lang po yan. Parang pagkakakilan ng sir nung sinabi niyo kulang o nag-alok sa mga grupo sa grupo ko para lumabas. Hindi ko na lang muna ipe-preempt pero lalabas siya within the next So, week. nasabi ba nila yung amount? Pagkano yung Sinabi nung mga dating kasamahan nila. Yun, naglaga, no? Hindi. Basta hindi ko na lang muna ipe-preempt. Darating tayo dyan at may ongoing investigation. Senator, Okay. yung babaliktad dun sa 18, Meron. okay. Meron doon sa 18. Bugs! Tapos meron doon sa mga dati nilang kasamahan. Ito yung sinasabing 100. I'm not sure. Basta meron mga ganyan. Baka may bibitaw daw talaga, guys, dun sa 18. Si yung kay Gutesa pala, by the way, bumitaw pala siya agad, di niya kinaya yung pressure, guys. Oo. Bumitaw siya agad, kaya siya biglang nawala. Bumitaw siya agad. Ngayon, nakala nitong mga mastermind or masterminds netong fake news na to, kapag mas marami, siguro mas matibay kasi may kadamay Oo. Kaso di rin pala. Di rin pala. Oo, marupok din, marupok, guys. Oo, bumigay agad Bumitaw agad sila Darating tayo sa punto na yon na ilalabas nila kung ano talaga yung totoong storya na nasa likod nung presko na yon. Okay? So, hindi ko muna sasabihin. Sila po yung dinagpirma ng affidavit sir. Hindi, basta yun na muna. Yun na lang muna. Okay. Maraming salamat po. Secret daw muna, secret. Oo. Okay lang yun, okay lang yun. Ang banga natin kasi papunta na tayo sa exciting part. Pero alam nyo, mga kababayan, ang maganda, ang mahalaga dito, nakakatawa yung nagtanong na nung sabi niya, ano daw masasabi ni Senator Trillanes sa mga kritiko na nagsasabi na ito daw ay isang legalized harassment. Mga kababayan, if you think about former Sentry's situation, number one, hindi na siya politiko. Matagal na siyang hindi politiko. Tumakbo siya sa pagka-mayor ng Caloocan sa kasamaang palad, di siya nanalo. So right now, he is a private citizen. Okay. So bilang isang private citizen, mga kababayan, ano nga naman ang gagawin niya? Di ba? Think about it, mga kababayan. Bilang isang private citizen na namubuhay ng tahimik, all of a sudden, aakusahan ka na ikaw ang mule ng bayad ng mga taga-ICC, di ba? Anong gagawin mo? So, etong grupo na pati ka nakamadulas. Etong grupo ng 18 fake Marines, ang gusto nila, paniwalaan lang sila nang wala-wala lang. Oo. Magsasalita lang sila, maninira sila ng ibang tao, tapos wala-wala lang, ganun. Hindi pwedeng ganun. Huwag tayong maglokohan dito. Huwag tayong maglokohan dito, guys. Kasi, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng gagawa-gawa ka ng kasinungalingan, tapos wala na. So, sinabi ni former Senator Trillanes, maninira ka ng sisirain mo yung pangalan ko, tapos gusto mo, kalimutan na lang. Naman ganun. Diba?
So iniisip nila hinaharas yung 18 Marines or yung 18 fake Marines. Eh paano yung panghaharas ng 18 fake Marines sa mga sinungalingan nila? Diba? I mean, naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko doon, guys? Kasi may hinaharas din naman sila. Itong 18 fake Marines. May hinaharas din sila. Ang hinaharas nila, yung mga inaakusahan nila na gumawa ng mali, tapos itong mga DDS na to, they don't know the better, papaniwalaan lang nila yung mga kasinungalingan, hook, line, and sinker. Bakit? Kasi idol ko si Digong Digong lang sa kalam. Ganun. O, di ba? Senyales ng kabobohan. Senyales ng kabobohan, di ba? So, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng mag-aakusa ka lang na political harassment. Eh, number one, hindi na nga politiko si Senator Trillanes eh. Tapos kung ano-ano pang kasinungalingan na pinagsasabi. Di nila gets eh, no? Floor ng. Di naman daw kasi, sabi, naman coach, hindi naman kami DD shits para di makaintindi. Oo. Ganon. Hindi ko alam, by the way, nakikita ko yung mga loading. Hindi ko alam ba't naglo-loading sa inyo kasi hindi ako nawawalan ng internet. So baka sa data nyo yan. Baka sa side nyo yan. But anyway, so yun na nga. So kailangan may laban. Hindi pwedeng sila lang ang atake ng atake. Tapos kapag niresbakan sila, iyakan sila. Iyakan, sabihin, political harassment, blah 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 blah. Hindi pwedeng ganun. Panindigan nyo yung mga kasinungalingan nyo. At kung saan man kayo dadalhin ng kasinungalingan nyo, panindigan nyo yan. Oo. Ang tanging paraan lang para makabitaw sila dyan, kung gusto talaga nilang bumitaw, magsabi na kayo ng katotohanan. Ang ilaglag nila dapat ay yung kanilang mastermind. Oo. At yun naman ang ating next topic. God bless everyone. See you in a bit, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.